Nandito tayo ngayon sa Changi Airport. Nagalan ako pagkuha ng gamit ko kasi inantay ko yung tripod na kailang ikot. Doon pala siya sa mga malalaking size lumalabas. Diba? Inantay ko lang yung kasama ko, nagpapapalit ng milyones mo. Taxi kami mula Changi Airport. From Orchard, Kasi hindi katulad ng you can take a MRT. Hindi katulad ng Presidential Coverage na, Take MRT. na may service dito. You're on your own. Hanap ka taxi. May timer. So lahat sila disiplinado. Hindi talaga sila lumalampas dyan sa guhit. Pilipinas, lalampas sa guhit. Mo, lalayo nila sa guhit. Sa Pilipinas, tututungan pa yung guhit na yan. Dito tayo sa 7-Eleven na nasa bangketa. Bili tayo ngayon ng SIM card. Wala pa kami SIM card. Diyan mo si ate. Oo nga eh. Dumudugo na ilong ko kanina kaka-English tapos Meron pa ng Pilipino. si ate pala 7-Eleven Tagalog. Kamusta ate? Mabuti po. Ilan taon ka na rito ate? 14 years. Uy, si Orchard Gomez. Parang Makati lang to o BGC. Kami ng makakainan dito eh. Ano ba magandang kainan? Dito. Ito kaya. Masarap kaya yung Jollibee dito. Sabi natin may laksa. Iba-iba pala sa atin si ano. 20 binili ko nun eh. Really nice. $5 dala. $5. Very nice. Boss Jonathan na bitin sa laksa. Boss. Natin yun, ano yan? Hainanese chicken. One of the best daw dito sa Hawker. Or stew. Anong pagkain? Hainanese chicken. Hainanese chicken. Ako rin nabitin eh. So, nakuha namin yung drink. Emma, Singapore. Next station, Shenzhen Way. Dahil nga isang araw lang stay natin dito sa Singapore, ang ating konting pasyal ay samahan na natin ang trabaho. So, hindi po kami namamasyal lang, nag-iikot po kami para sa magandang spot kung sakali may gagawin kaming side story dito sa Singapore. Okay mga kasimple, kinabukasan, nakaporma na tayo. Nakagirap na pala para isagawa na yung pakay natin dito sa Singapore. Ang i-cover ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bali nagsalita siya sa Milken Institute. Kinausap niya mga businessman dito na i-consider ang Pilipinas para sa mga negosyo nila. Dito sa Singapore, nag-66 birthday ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, isa sa mga ginawa niya ay ang pagdalo sa pagtitipon ng mga investor at ng mga negosyante rito para hikayatin sila na mamuhunan sa Pilipinas. Dahil nga nandito tayo sa Singapore para sa konting pasyal na may kasamang trabaho, pagkatapos namin ng 24 oras,
naghanap ako ng ibang pwesto para sa saksi. Para wala, maiba lang. Masabi na nag-effort. Sa kanyang pagbiyahe sa Singapore. At saksilay, si Jonathan Andal. Jonathan? Tia, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga negosyante at investor dito sa Singapore na mamuhunan sa Pilipinas. Ganito namin tinira yung live namin ngayon. Mula doon sa baba kanina doon. Makit kami dito. At sa mga halaman na to, huwag kayong mag-alala, mga taga-DNR. Wala po akong pinatay na halaman. Wala pinatay na halaman. Ito po'y bakante na talaga bago ko dinatman. Kinabukasan, bago kami bumalik sa Manila, gumawa pa kami ng isang storya. So, sinabay na namin sa konting pasyalan trabaho. Nagpunta kami sa Birds Paradise para sa Philippine Eagle na namatay dito sa Singapore. Naulila ni Gio ang kanyang kapares, ang babaeng Philippine Eagle na si Sambisi, na kasama niyang dumating sa Singapore noong 2019 sa ilalim ng loan breeding program ng dalawang bansa para iligtas sa pagkaubos ang mga critically endangered ng pambansang ibon ng Pilipinas. Bakit ganun? Parang nakakita na ako ng liwanag. Kuya Tim, ano na? Mga kapuso, alam nyo ba na hindi lahat ng ibon ay lumilipad? Meron ding lumalangoy. Sila ay mga penguin at matatagpuan din sila dito sa Bird Sanctuary sa Singapore. Ikot-ikot kami. Para kami nasa Philippine Jonathan. Para kami nasa field trip. Patay nasa field trip. Dito sa Bird Sanctuary, pag nagutom ka, meron ka ding makakainan. Katulad dito sa likod ko, Bird Bakery. Bird Bakery. Huwag kayong hindi dito niluluto yung mga bird. Ang nyo, hindi rin bird lang pwedeng bumili rito ng tinapay. Pinangalan lang to syempre kasi nandito sa Bird Sanctuary kaya naging Bird Bakery. Kaya huwag kayong